Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So, no contact situation tayo ngayon. So, ano yung energy ng person mo? Be open-minded po, hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Give me the message for collective, no contact situation tayo ngayon. Ano yung energy ng person mo ngayon? Give me the message. Ano yung energy ng person mo ngayon? Give me the message. Ano yung energy ng person mo ngayon? Oh, devil energy. Meron nung nakitang Gemini, Libra, and Aquarius. Meron ding Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron nung nakitang Virgo, Taurus, and Capricorn. Malakas yung Capricorn, malakas yung Virgo. Malakas yung Pisces. Malakas yung Gemini. So, ito rin nakikita ko dito, no? So, dito, yung overall energy, meron ditong taong gustong ayusin. Meron siyang, yung mga tipo nag-iisip to, pwede nag-iisip siya dito, paano ko kaya maayos tong connection? Paano mabubuo muli? Paano ko makukuha muli yung tiwala ng taong ito? Okay? Malakas yung Gemini. Ganun yung energy ng tao na to. Gusto niyang buuin, pero hindi niya magawa. Gusto niyang ayusin, gusto niyang maghilom yung connection na to. Gusto niyang makuha muli yung tiwala mo. Okay? Kaya lang hindi niya magawa. Pwedeng naiisip niya dito, yung tipong gustuhin man niya, kung ikaw mismo ay umaayaw, wala siyang magagawa. Kahit ba magsabi siya ng totoo, kung hindi ka naniniwala, nahihirapan siya dun para lang siyang nagsasalita sa hangin. Kaya dito, nag-iisip ng tao na to, paano ko makukuha yung tiwala ng tao na to? Yung iba sa inyo, meron kang kadiling dito na Pisces, Year of the Horse, Year of the Dog. Or pwede rin, ikaw, Year of the Horse, Year of the Dog ka. So dito, nahihirapan siya dito. Yung iba sa inyo, meron tong mga iniinda. Pilit niyang gustong ayusin ang lahat pero wala na. Ganon. Hindi niya makita yung tamang paraan para makuha yung loob mo. Hindi niya alam kung paano niya gagawin to. Paano niya mababago yung isip mo about sa kanya. Mga ganun, no? So, nahihirapan tong tao na to. Andun yung way na hindi niya alam kung paano siya gagawa ng hakbang sa iyo, lalo na kung sarado yung isipan mo about sa kanya. Ayan. Malakas din yung Libra. Gusto nitong tumawag. Yung iba sa inyo pwedeng nagta-type to ng message, isi-send na lang niya pero hindi niya magawa. Ayan, ganun Or pwede rin nakatitig lang siya sa numero mo. Gusto kanyang tawagan pero hindi niya magawa. Mayroong pumipigil sa kanya dito na kumilos kung bakit mayroong pagpipigil na nangyayari sa kanya dito. Okay? So dito kaya wala tong ginagawang aksyon, walang panunuyo, napakatahimik ng connection na to. Kasi itong tao na to, mas tumatakbo yung isipan niya kaysa kumilos. Pwede meron kang person dito na isip ng isip pero walang aksyon, ganun. Pwede rin sabihin na siya yung tipo ng tao na nahihiya, walang mukhang maiharap or wala siyang makuhang salita pag lalo na pag ikaw ay kaharap niya.
So, ito rin nafe-feel ko, no? Meron kang tao dito na mahirap niyang i-explain yung sarili niya dito. Kaya meron ka ditong ex na nahihirapang bumalik sa'yo dahil wala siyang mukhang maiharap sa'yo. Okay? Hindi niya alam kung paano magsimula. Hindi niya alam kung paano kunin muli yung loob mo. Ayan. Talagang dito, ang nararamdaman niya dito yung kumbaga sa tindahan na nalugi. Ayan, pagkalugi kung sa tindahan na nalugi siya. Or pwede rin ramdam niya dito yung kawalan, okay? Kasi yung iba sa inyo, nawawalan ka ng interest dito or pwede rin wala na talaga. Ayan. Malakas yung Aquarius, ano? So nakikitaan ko dito, hinihiling ka niya pero hindi natutupad yung hiling niya. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng nagbago ka. Or pwede rin sabihin na wala ka nang nararamdaman. Or pwede rin ramdam mo ang kawalan. Okay? Kapag itong tao ang makakasama mo. Kasi dito, nakikitaan ko dito, yung iba naman sa inyo, no, kaya hindi to makatungo sa'yo personally, hindi siya balanse pagdating sa finance niya. Pwedeng walang trabaho, or pwede rin walang pamasahe, or pwede rin wala siyang maibigay sa'yo. Ganon, okay? So, lumalabas dito, hindi siya balance pagdating sa kaperahan niya. Kaya hindi makatungo sa'yo. Andun yung ramdam ng tao na to yung kawalan. Ayan. Yung iba sa inyo, no? So, kung meron tong tao na to, no, nakikitaan ko dito, hindi naman tumadamot. Pwedeng yung iba sa inyo, nung panahong meron tong tao na to, ibibigay naman niya yung pangangailangan mo. Ayan, kahit konti. Ayan. Abot ng kanyang makakaya. Hindi siya madamot dito. Kaya lang, dahil sa kawalan, hindi niya maibigay to. Yung mga hiling mo, yung mga gusto mo, yung mga pwedeng gusto niyang ibigay sa'yo, hindi niya magawa. Kasi, dahil nga sa kawalan. Ayan, ito rin nakikita ko dito, no. Pero dito, no, meron akong nakitang Taurus. Mapagbigay siya, hindi naman siya madamot dito. Kumbaga, handa itong tumulong kapag kinakailangan, kaya lang hindi niya magawa dahil sa kawalan. So, lumalabas dito, no, meron nangyari sa inyo. Yung iba sa inyo, Mayo, last quarter ng May, pwedeng May 6, yung iba sa inyo, okay, merong May 6 na naganap. Or pwede rin humihingi ka ng tulong sa tao nito pero hindi niya nagawa. Yung iba sa inyo, no, ito rin nakikita ko. Or pwede rin meron kang kadiling dito na May 6 pinanganak. Ayan, hindi halos lahat sa part na to, no. Ito rin nakikita ko sa baraha. So dito, ramdam ng tao na to na hindi siya mapalad. Kaya to hindi makapag U-turn sa'yo, okay? Kasi itong tao na to, nahihirapan eh. Kumbaga, yung buhay niya hindi rin naayos, okay? Or hindi maayos sa panahon ngayon. Pwedeng meron tong mga sarili niyang problema. Kaya itong tao na to, hindi maka-U-turn sa'yo dahil mismong buhay niya hindi pa ayos, okay? Pwedeng ayaw niyang, yung pwedeng sabihin na ayaw niyang dumagdag pa sa pasakit sa'yo. Ayaw pa niya. Ayan, ayaw pa niyang magpahirap sa'yo. Pwede yung iba sa inyo, meron kang ganong person na meron ding maturity na alam niya yung dala niya. Kaya ayaw nitong magbigay ng pahirap, pasakit sa'yo. So, kaya itong tao na to, hindi kumikilos sa'yo. So, merong Year of the Snake. Yung iba sa inyo, meron ako nakikitang Year of the Snake. Kaya hindi to maka-U-turn sa'yo. Dahil itong tao na to, mismong buhay niya, hindi pa nagiging mapalad sa panahon ngayon. Pero mahal ka nito ha. Ito lang yung mensahe, mahal ka niya, pero hindi siya makakilos makagawa ng hakbang. Pero gusto ko ng tao na to. Kumbaga, obsessed pa nga to sa'yo. Okay? Yung iba sa inyo, addict to sa'yo, obsessed to sa'yo. Ikaw yung gusto nitong balik-balikan, kaya lang hindi niya magawa. Kasi sarado yung isip mo sa kanya. Kaya itong tao nito, gustuhin ka man niyang balikan, hindi niya magawa. Pwedeng nag-i-imagine na lang to sa'yo. Or pwedeng nagde-daydreaming, or pwedeng iniisip ka na lang nito, hanggang dun ka na lang sa isip ng tao na to. Okay? Yung mga memories, ganyan. So, meron tong addiction dito, okay? Pwedeng meron kang person na may kahiligan or meron ditong bisyo. Ayan, so ito din yung nagiging hadlang kung bakit hindi nagtuloy-tuloy yung connection nyo. Pwedeng sa mga bisyo ng tao na to or pwede rin ito yung inayawan mo, okay?
So dito lumalabas dumarating din sa point na nagkakaroon din 'to ng kaliwanagan lalo na 'pag nag-iisa ha. Marunong naman din 'tong mag-isip marunong din 'tong magnilay-nilay, okey? Puwedeng andito siya sa period na nagninilay-nilay, may napagtatanto-tanto, lalong-lalo na 'pag nag-iisa siya 'no. Puwedeng yung iba sa inyo may time din na hihinayang 'tong tao na 'to kaya lang wala naman siyang magagawa kasi itong person mo winawaksi niya din yung kaisipan niya dito sa The Hermit, okey? So lumalabas din dito na itong tao na 'to lalong-lalo na 'pag nag-iisa nagkakaroon siya ng kaliwanagan about sa'yo kaya lang wala naman siyang magawa, alam mo yun? So lumalabas din dito, ayaw niya na ng ayaw niya na magsinungaling, ayaw niya na ng betrayal or puwede ring ayaw na nito ng yung bang tipong ayaw niya na ikaw ay mahirapan pa. Kaya itong tao na 'to mas pinili niyang lumayo sa'yo dahil ayaw niya na magdagdag hirap pa sa sitwasyon mo. Puwedeng meron kang nasabi dito sa tao na 'to na nahihirapan na ako sa'yo, mga ganyan or puwede ring ikaw meron kang nasabi dito hirap na ako sa'yo, suko na ako sa'yo, ganyan. Kaya itong tao na 'to imbes na bumalik sa'yo, mas pinili niya ditong manahimik dahil alam niya na nahihirapan ka kapag sa sitwasyon niya, okey? Ayan, ito lang nakikita ko dito 'no. Talagang mabagal 'to 'no. So lumalabas sa card dito hindi siya hindi siya matagumpay sa panahon ngayon. Pera, ayan pasensya na. Pera ang kulang sa tao na 'to, puwede rin sabihin hirap sa financial, okey? Pero nakikitaan ko dito 'no, tingin ng tao na 'to sa'yo ikaw yung pinakatapat na taong nakilala niya. Meron 'tong lihim sa'yo na pilit na naging lihim na lamang dahil may pinagtatakpan siya. Alam mo yun? So nafi-feel ko dito meron 'tong mga nilihim na pinagtakpan niya na hanggang ngayon lihim pa rin, okey? Meron 'tong mga puwedeng, nagkalayo kayo dito ng biglaan na alam mo yun, walang closure, gano'n. So nafi-feel ko dito yung mga plano, yung mga gusto niyong dalawa sa isa't isa 'no, hindi natupad. Ayan, ito lang yung mensahe. Kumbaga nawalan na rin ng pag-asa yung iba sa inyo or puwede rin siya nawalan na rin siya ng pag-asa dito. Kasi itong person mo dito marunong din naman mag-isip kasi yung tiwala ang mahirap ibalik, gano'n, okey? Ito rin nakikita ko at yun yung naiisip ng tao nito, yung tiwala ang mahirap ibalik. So dito mabagal siya, hindi siya kumikilos dito kaya walang renewal na nangyayari. Kumbaga wala siyang inspirasyon sa panahon ngayon, hindi niya mailarawan ang sarili niya, okey, or buhay niya ngayon. Hindi niya alam kung saan siya tutungo, kung meron pa bang kahihinatnan sa kanya, kung meron pa bang future na naghihintay sa kanya. Kumbaga nakikitaan ko dito sobrang bagal ng person mo, okey? Puwedeng madalas 'tong mag-isip, ayan. Alam mo yung tipong itong person mo 'no, kailangan lang nito ng lakas ng loob kung gusto ka talaga niya. Alam mo yun? Yung bang kailangan niyang kapalan ng mukha niya, bahala na kung bahala na, gano'n. Kumbaga kung gusto niyang makuha ka, kailangan nitong kapalan ng mukha niya kahit i-reject mo siya, gano'n, okey? Kasi baka sakali magbago yung isip mo sa kanya 'no. So lumalabas dito na kailangan nitong lakasan ng loob, magpakatotoo sa kanyang sarili at sabihin yung katotohanan. At least sumugal siya, okey? Kasi dun sa pagsugal niya may 50-50 man ang mangyayari 'no, umayaw ka man o hindi, at least nagsubok siya, gano'n, okey? Ito lang yung nakikita ko dito. So, yung iba sa inyo madalas mo makita yung 10-10. Yung iba sa inyo fulfilled ka or puwede rin nabuo mo muli yung sarili mo. Kasi nakikitaan ko dito magaan na yung sitwasyon mo. Puwedeng gano'n ka din niya tingnan, eh. Tingnan ng tao na 'to, magaan na yung sitwasyon mo, meron ka ng direksyon, meron kang routine na ginagawa, puwedeng busy ka sa trabaho, gano'n ka niya tingnan So, nakikitaan ka din ng tao na 'to na hindi mo na siya mahal, ganyan, or wala ka ng pagmamahal sa kanya, gano'n ka niya tingnan. Ramdam niya dito na wala na talaga. Kumbaga sa 10 numero, natira na lang yung 0, gano'n yung nararamdaman mo sa kanya na wala yung love, okey? Kumbaga sa 10 tinanggal mo yung 1, 0 na lang yung natira.
Nawawalan na 'to ng pag-asa sa'yo. Ito rin nakikita ko. Yung bang tipong alam ng tao na 'to na wala na talagang kailangan pang mabuo, yung gano'n. Nawawalan siya ng pag-asa na hindi mo na talaga siya papansinin dito or wala ka ng interest dito. Kumbaga hindi ka na rin nito pinapanalangin kasi puwedeng pinapanalangin ka ng tao na 'to kaya lang hindi niya nakukuha yung sagot kaya nag-give up na 'to sa prayers niya sa'yo. Ito rin nakikita ko kung kailan ka darating, kung paano, or kung anong pamamaraan. Marami siyang mga tanong dito pero nakikitaan ko dito na itong tao na 'to huminto na sa pagtatanong. Yung bang tipo na hindi niya na puwedeng sabihin na hindi niya na rin pinagdadasal ikaw dito, na mas nagpo-focus na lang 'tong tao na 'to kung darating ka muli sa buhay niya or kung nakatadhana kayong dalawa, darating yung time para sa inyong dalawa, gano'n ano. So ito yung nakikita ko 'no, kasi pinagdasal ka na ng tao na 'to pero hindi niya nakuha yung sagot. Kaya ngayon itong tao na 'to hindi ka niya na pinagdadasal. Hiniling na lang ng tao na 'to na kung saan ka masaya, masaya na rin siya, gano'n, okey? Yung iba sa inyo 'no, malakas yung Taurus. So dito lumalabas na itong person mo 'no, nag-iisip-isip 'tong tao na 'to na kailangang meron siyang baguhin sa sarili niya para makabawi sa sitwasyon, lalong-lalo na sa finance niya. Kasi ramdam ng tao na 'to na hindi siya balanse. So, nakikitaan ko dito, meron pang pag-asa 'tong person mong makabangon muli ano. Kailangan niya lang dito ng diskarte, kailangan niya lang ditong kontrolin yung mga bisyo niya, or kailangan niyang baguhin yung sistema niya, okay? Kasi nakikitaan ko dito, puwedeng nagsisimula muli 'tong person mo dito. Para bang nagsisimula siya sa zero, okay? Pero nakikitaan ko dito na itong tao na 'to, ngayon hindi siya balanse pero darating at darating na magiging magaan din yung sitwasyon niya dito, okay? Kasi nakikitaan ko dito na makakaahon at makakabangon pa rin 'tong tao na 'to kung meron siyang mga babaguhin sa kanyang sarili dito. Puwedeng yung addiction niya, ito yung pumipigil sa kanya kung bakit hindi siya nagtatagumpay dito. Pero kung makakaya niyang kontrolin yung addiction na meron siya dito, kaya nitong makabangon dito. Ito lang yung mensahe ano, kasi nakikitaan ko dito, meron pang malaking stability na parating sa tao nito, ginagabayan 'to sa tamang direksyon kung susundin niya yung instinct niya dito, okay? Kailangan lang nito ng tao na 'to na magkaroon ng faith, tiwala, okay, or magdasal. Ayan, yun yung kailangan niyang gawin, okay, para makita niya yung tamang direksyon dito. Meron akong nakikitang Year of the Rabbit dun sa iba. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.